Hello YouTube, Boss Monkey here at meron tayong re-reaction ngayon. Ito ay video ni Sir Shaman Tope at kakolab niya dito si Ed Kaluwag, Sir Ed Kaluwag. So for the first time nagsama ang isang shaman at isang nakakaalam din sa spiritual at isang mainstream star, parang ganon. Basta sa mundo ng paranormal, ayan, kilala yan, si Sir Ed Kaluwag. At ang title ng video ito ay The Master Meet Shaman. So, alam naman natin na basta mundo ng paranormal, kilala din naman yan si Sir Shaman Tope. At una ko nakita ko yan, Sir Shaman Tope na. Shaman Tope na siya. So, pero dati pala ang grupo niya ay ang Strange Shadows. Kasama niya doon si Swarovski, na medyo may pagkakwela, hinahaluan niya ng pagka-comedy, yung may kwintas dito na entity. So kwela naman yung video na yun. So eto, nag-stop na yata si Swarovski, kaya ayan, nag-solo na si Sir Shaman Tope. At siyempre kahit sa mainstream media, kilala naman ito ng mga tao, si Sir Ed Kaluwag. So, maraming nagbabash, maraming hindi sumasang-ayon. Pero pag nakilala nyo to si Sir Ed Kaluwag, na makikita nyo kung gaano siya katalino. Hindi siya takot na ma-criticize eh. Sinasagot niya talaga. Mas natutuwa siya kapag may nagki-criticize sa kanya, kasi mas napapatunayan niya yung kakayahan niya. So ito, tingnan natin itong video ng collaboration nila dalawa ni Sir Shaman Tope. Let's go. Ganito kahirap itong abandonadong building na to. Marami nang nakatambak na drum dito sa dadaanan. Chemical, amoy na amoy pa rin. Abandon factory ito. So ito ay first time yata nila magsasama. So pagkakaalam ko, hindi ko alam kung nagkasama na sila dati, pero masyadong busy itong si Sir Ed Kaluwag para sa mga collaboration. So pag nakipag-collab ka dyan, talagang mag-i-schedule ka. Mag-i-schedule talaga. So ito, alam ko first time lang ito. So, tingnan natin. Parehong may kakayahan ito, take note, parehong may kakayahan ito. Parehong may third eye ito. Shaman is parang ano din yan derived
Sa Korea yan nanggaling yung salita na yan, shaman. So, ibig sabihin is healer. Parang ano din sila doon. Parang mga espiritista din sa Korea. So, yun yung naging pangalan ni Sir Shaman Tope. So, halos parehas lang sila. So, Sir Ed Kaluwag naman dito is paranormal investigator. Ayaw nyo magpatawag ng expert eh. Pero para sa akin, expert yan. Para sa akin lang naman. Ayaw nyo magpatawag na expert. Kasi nga naman, sa mundo daw ng paranormal, wala naman daw talaga expert. So, ito, tingnan natin. Parang sulatan tayo. Ayan yung sulat natin. Dito sa ground. At magiging energy source nila. Medyo harsh o drastic. Hindi po natin magagawa yung tumakbo para punta sa mga. So this time, I do a protection prayer. At ngayong oras po na po, narito tayo sa loob ng isang abandonadong factory. Tagal na natayo. According to sa caretaker ng Taurus. So, dito, makikita natin na ano yan eh, step by step yata nilang gagawin yan. Or may procedure naman talaga yan. Ang paranormal investigation, may procedure yan. So, di gaya ng mga nakikita natin na malalaking channel sa Mindanao kapag ka nagpunta sila sa isang lugar, makikita na nila na wala naman kalokohan yun. So, ito, tingnan natin ito may procedure na ito. Pero tingnan natin kung may magpapakita o magpaparamdam man lang sa kanila. Tingnan natin. Mga maalam na to mga maalam na sa mundo ito ng paranormal. Marurunong na ito. Around 60s pa yata. Pero narito tayo ngayon dahil may mga kwento ang kababalaghan dito. Bilang isang paranormal investigator, ang tawag ng iba ghost hunting or spirit questing. Kahit alin doon, isa lang naman din ang ating pares lang yun. Which is, maka-encounter tayo ng paranormal activities. Siyempre, may kasama ako, si Sir Shaman Tope, si Sir Jun Script TV. Yun, Sir Jun Script. Ano nga pala, subscribe din kayo sa kanya, Sir Jun Script TV. Ayan, mga legit ghost hunter din yan. Jun Script TV. Plano rin kasi doon ang katulad natin. And since si Sir Shaman, meron siyang practice, which is almost the same as mine, ko-combine natin with the different gadgets. Yun. This time, it's not gadget versus natural abilities or yung tinatawag natin gadget versus psychic abilities. Nakakakita ako, si Sir Shaman nakakakita, nakakarinig, o nakakapag-communicate. Pero, kung wala pong magbe-verify nun at tama, ayun yung madalas naming pinapaliwanag yan nila Sir Bunguna. Oo, nakakakita ka. May third eye ka. Paano namin paano kaming manonood, di ba? Paano kaming mga viewers? Ano ang magagawa mo para ma-verify mo sa amin na totoo yung sinasabi mo na nakikita mo sila? Diyan papasok ang mga gadget. So, gadget means REM pad, spirit box, ayan, music box, di ba? Take note yung tatlo na yon ang mga legit na ghost hunting equipment. Hindi yung ghost tube, hindi yung spirit talker. No, wala akong tiwala doon. Pero marami namang gumagamit nun, pero bahala sila. Pero for me, pagdating sa app ng paranormal, gagamitan mo na app,
Wala akong believe yan. Anyway, sarili ko naman yun. So, basta sa akin, hindi ako believe dun. Basta ang mas matatag sa akin, EMF reader, yan. Tapos REM pad, music box, yan. Spirit box. Oh, yan. Yan ang mga pang ghost hunting talaga na equipment. So, yun yung magbe-verify na yung nakikita mo, ibe-verify talaga ng mga equipment na dala-dala mo. Halimbawa, may sinabi si Sir Ed Kaluwag o si Siaman Tompe, nagtugma sila. Ayun, may bata doon, tumatakbo. Nakita mo? Kayong dalawa, oo, nakita nyo. Silang dalawa. Paano tayo nanonood? Paano mabe-verify yun kung totoo yung sinasabi niya? Kasi baka mamaya, nagkwentuhan lang sila na yun ang sabihin mo mamaya, magkamukha tayo na sasabihin. So, dito papasok yung equipments. So, i-verify ng equipments, EMF, kung gusto nyo makita, kung gusto nyo maramdaman na nandun siya, tapatan mo ng EMF or electromagnetic field detector. Kasi pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa or multo ay composed of electromagnetic field. Tama ba? Tama ba sinabi ko? Yun. Basta yun. Kasi pag tinapatan mo ng EMF detector yan, papalo yun. Hanggang 10 milligauss, 5 milligauss, or kung malakas, 20 milligauss. So, dun mako-confirm na totoo yung sinabi nyo na may nakita kayo. Plus, meron pang spirit box or REM pad. Yung spirit box, pwede mo siyang makausap. Pero hindi siya ganun kaano. Mag-ano lang siya. Sasagap lang siya ng mga words. Para makabuo kayo. Or hindi siya, hindi siya buong salita eh. Palimbawa, takbo, alis. Ganon. Pero static yon, static. Medyo mahirap maintindihan nyo kasi static nga yun. So, radio frequency naman yun. So, tingnan natin kung anong gagawin nila. Tulang tayo ng turo kahit saan. Yan. Dama lang tayo ng dama sa bawat palin. Yung manunood po sa atin, since ito ina-upload natin publicly sa ating mga channel, yun. magmumukha po tayong tanga. Again, tama. Your identity with the spirit matters. So, hindi po gadget versus natural ability. Gadget and natural ability combined. Yun. And that produce a good paranormal investigation. So, kasama ko po ngayon, patuloy ko si Sir Shaman. And Sir Shaman, patuloy ko. Should be dapat naka-act. Yes, sir. Masunod tayo ng kabila at dito mo siya tititigil sa loob. And then, you close your eyes and imagine that the light of the candle ay nagsishine sa buong katawan. Nakita nyo na? Meron pa silang protection prayer na ginagawa. Para nga naman hindi natin alam. Baka mamaya yung mga spirit is maluloko din, di ba? Hindi natin alam kung anong gawin sa kanila dyan. So, ito, isang procedure lang ito ng isang true paranormal investigator. So, ito, protection prayer. Para, siyempre, kahit papano, maging safe naman sila. Di ba? So, dito makikita natin ang pagkakaiba ng mga legit at yung mga fake na bigla na lang papasok sa isang lugar
wala man lang paalam. Minsan, gagawa na lang sila ng mga dinamitang multo na solid. Naglalakad pa. So, ito, tingnan natin. Para siyang, Nakatingin sa atin. alam mo kung paano, para siyang ano ko lang lakad, yung chimpanzee Oo, yung nakatawad po. gorilla. Parang gorilla siya na lakad. So, meron tayong dwellers dito. I don't know kung isa lang siya. So, siya lang yung welcome ko dito. Okay? May kasama ba kami dito ngayon? Kung nandito ka, pwede bang hawakan yung red pad namin? Ito. Tumagin mo ito. Nakita ka na namin pero dapat maparamdam ka. Patulogin mo yung red pad namin. Hindi lang makiusap sa'yo. Hindi lang wala po kami hindi maganda sa lugar ninyo. Gusto lang namin explore yung lugar. Pero hindi po ba kami pagbigyan kahit sandali na. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Sir Ed Kaluwag at nabago kami sa unang pakikipag-usap nila lang na nakita namin. Nagpasya na kami lisanin ng unang palapag. Kita nyo? Nakita na nila yon ha? Ibig sabihin, silang dalawa nakita na nila yung kaluluwa o kung ano man yung nakita nila. Sinabi pa nila parang gorilla kung lumakad, di ba? Parang gorilyang umasta eh. Pero hindi pa rin siya nagparamdam. So, ganun kahirap kumuha ng ebidensya. Di ba? Tapos itong mga pekendos na to, kadali-dali nila kumuha ng ebidensya. Nahalatang halata mo naman na gawa-gawa lang nila. Tignan mo kung gaano kahirap gaano kahirap nilang kumbinsihin ang isang kaluluwa na magparamdam. Tapos itong mga pekendos na to, walang ano-ano, bigla na lang lilitaw. Makikita pa sa camera. Tuloy na nga natin. Second floor na sila. Pilihan sa atin. Gusto nila pumasok kayo. Okay? Ingat po ulit kasi ingat lang po kayo. Gusto nila. Hindi sila nag-establish ng pagpilihan sa atin. Hindi sila nag-usap. So, kailangan na hindi ako sila. Pero po yun nila po tayo yung lalo po yung susunod sa pagpilihan. Ngayon na. Lakas. Ganito ng flashlight ni Sir Shaman. Hindi kayo makapag-usap. Tapos ang Saan ka namin ka nun?
Nakikita nyo, ang daming cut. Kasi nga, kinompress na nila yan eh. So, ibig sabihin, wala talaga silang nakaka-capture na kakaiba. Kaya, kinakat-cut na nila para hindi na humaba yung video. So, sisiguraduhin ko sa inyo na nag-imbestiga itong mga ito. Inabot ng ilang oras yan. Pero lumabas sa video, 15 minutes lang. Mahigit. Bakit? Kinat-cut na nila yan para, kasi nga, compress na yan eh. Pinakita na lang nila yung mga mahalaga. So, tingnan natin kung meron pa silang makapture dito na kakaiba. Hindi katulad ng iba na offense naman do sa mga mga legit naman na ghost hunter na nag-a-upload ng mga isang oras mahigit. Wala namang problema doon. Basta kasi sila naman is yung iba naman kasi is kaya nagiging isang oras mahigit. Dinidetalye nila yung may storytelling kasi nangyayari. Yung iba isang oras wala namang kwenta. O talagang aantukin ka talaga sa literal na kaya ang nangyayari 30 to 40 minutes hanggang 50 minutes talagang may magpapakita sa kanila kasi nga do sa video nila inaabot ng siguro kulang isang oras. So pag walang nagpakita aantukin talaga yung mga viewers. So yun ganun sila siguro kaya nagagawa nilang mameke ng mga multo or yung mga nagpapakita sa mga video nila. Pero yung iba naman na kaya siguro tumatagal. Katulad nila sa I Am Reverie. Kung titingnan mo yung mga video niyan, halos isang oras mahigit. Bakit? Kasi dinidetalye nila. May storytelling sila. In detail yun. So, ayaw kasi nila nung ang style kasi ni Sir I Am Reverie. Ayaw niya nung may malalampasan kayong detalye. So, which is pwede naman kung wala namang nangyayari. Pero sa kanya kasi iba yung style niya. So, okay lang yun. Yung mga ganong may storytelling na nangyayari. Yung iba kasi walang storytelling. Basta bigla na lang magpapakita. 20 minutes, 30 minutes, balik-balik yung multo. Di ba? Kalokohan. So, ito tingnan natin. Kung natatakot na Sir Escaluwa, bakit huwag kang matakot kaya hindi mo gamitin yung tiyak mo? Tumunog. Pero kasi, di ba Sir, baka yung baka kasi malapit sila kaya tumutunog yung REM pad. Ayan para sa kaalaman ng iba, pinakita namin ulit ni Sir Ed Caluwag kung paano nag-activate yung REM pad. So, ayun yun. At ito naman talaga dapat. I-debunk mo yung sarili mo muna. So, hanapan mo muna siya ng sagot in a science way. Ngayon, pag wala na talaga explanation sa science, pwede mo na siya i-deklarang paranormal. Ganun ang totoong ghost hunting at paranormal investigation. Hindi necessary. Unless maglalapit tayo. Ito yung rin yung rempat natin. Siya naman. Hindi ko ako yan. Sumado natin yan. Yan kasi natin gusto ito. Ito natin kung lahat na tagapag-upgrade. Dapat ay sa tao. O ano man may pinigil sa katawan. Ano na sa pagbubuhan. Ang tao. Gusto ko, hindi ka na ako sa sala. Maging na ay ayos. Ayun ga-activate to. Kasi lumalapit sila.
movement. So yung kanina, walang cut dito. So meaning, merong dumaan. Yung entity ay dumaan dito, yan. Yung narinig ako kung di ba parang ginamit yung binatol sa bakal. Yung kasi sir, yung labas ng tangke, tapos yung pintuan niya bakal. Kaya yung binuksan ko yun, tsaka nagbiyak. Sensor. Ang galing. Magkaroon ng lang, sulit lang. Pwede ba kung parang nagkaka? Galing yung nagbiyak ako. Thank you. Salamat. Sige mo na yung discuss. Kung napapagod na. Ano yun? Tumunog yung ano? Music box? Pagkasan ko sir, yung ulo ko masakit na tapos yung parang nag-drain na ako ng gusto. Narisig na yung mensahe ko ha. Alam niyo naman, hindi ko pwede si broadcast. Ano yung sinabi ko? Kung magkakaintindihan sana tayo. Isa pa, malinaw ba sa inyo yung mensahe ko? Wala kayong aatrasan. Kapag ulit pwede susunod, wala na kayong aatrasan. Sabihin, yung nagpatulog niya ay dito lumakan. Kaya yun. Ang sinabi. Pwede na pa magparamdam. Dadaan sa rempad. Yung rempad nandun. Sino ang gusto magpakil nito? Yun o, tumunog o. Papanugin yung repad natin. Pwede na hawakan yan. Ito, kaya nito. Ito malap, mabilis lang to eh. Ito niyo ano lang. Music box. May kasama ba kami ngayon? Yun, tumutunog o. Ewan ko hindi ko alam kung yung pagtunog ng music box na yun is dahil na siguro malapit kayo or hindi ko alam, hindi ko pa masyadong kabisadong anong music box eh. Magtatanong muna ako. So siguro dahil malapit lang kayo or may nadidetect siyang ng ano, ewan ko tingnan natin. Hindi ko pa masyadong kabisadong paano nag-work ang music box eh. Tanong muna tayo. Pero dito nakakita natin na tumutunog talaga siya. Dahil sa multo, hindi ko alam. Dahil sa kanila, malapit sila, hindi ko rin alam. Basta ang ano natin, tumunog siya. At alam naman natin na ang music box is hindi ko lang alam kung may magti-trigger talaga dito eh na para tumunog siya. Kung meron siyang pang-trigger talaga. Baka mamaya yung mga two-way radio, pwede rin yun. Ang music box ba ay nakakasagap ng radio frequency? Yeah, pero tatapos na pala, tuloy natin. Magtatanong muna ako. Walang alam eh. Ayan, communicating na rin kayo. Pwede na tayo mag-usap. Ayun. Sabi, tumunog daw eh. Naging mapayapa ang tugunan sa Red sa mga nilalang na hindi nakita. Ngunit patuloy na nagpaparamdam. So hanggang doon lang yung talaga yung paramdam Katakot naman to. Abandon factory ito.
Tapos na. So, yun. So, dito nakita natin kung paano mag-imbestiga ang mga legit and talaga naman pinagkakatiwalaan ng mga ibang kababayan natin pagdating sa paranormal. So, andyan si Sir Ed Kaluwag na mainstream. Nalalabas yan sa madalas natin nakikita yan sa KMJS o kay Jessica Soho. Kapag mayroong mga paranormal investigation, talagang siya yung tinatawag. So, marami siyang buzzer pero hindi naman nagpatinag si Sir Ed sa mga ganun sa mga buzzer lang. Basta ang kanya kasi is gusto niya talagang patunayan na nag-i-exist talaga ang mga nilalang na hindi natin nakikita. So sila nakikita nila. So gusto niyang patunayan yun sa pamamagitan ng mga gadget. So kung siya lang naman, okay naman siya. Nakikita niya, sanay siya. Siyempre gusto niyang ma-educate din tayo, yung mga gustong matuto or gustong maintindihan ng mundo ng paranormal. Nandyan siya para gabayan or magturo ng konti lang naman, konting knowledge lang. So, ayaw din naman yung patawag na paranormal expert kasi nga daw wala namang expert sa paranormal. Yun ang sabi niya. So dito makita natin yung procedure nilang dalawa ni Sir Shaman Tope na parehas halos ng kakayahan niya. Hindi ko alam kung parehas lang talaga or same lang talaga sila. Anyways, pareho namang nakita naman natin yung lahat na ginawa nila, lahat na ng paraan tinrigger na nila para lang may makapture sila, pero ang nagparamdam lang is yung mga gadget lang. So wala tayong magagawa doon. Yun na yung investigation So, dito natin makikita na hindi ganun kadali ang maging isang ghost hunter or isang paranormal investigator. So, unlike do sa mga napapanood nyo na mga taga Mindanao na wala namang procedure, wala namang dinadasal na kung ano-ano. Meron pala St. Benedict's. So yun lagi nilang dinadasal, St. Benedict's prayer. So bigla na lang magpapakita, pupunta sila sa isang lugar, may maglalakad na black lady, may maglalakad na white lady. So dito makikita nyo na ang pagkakaiba diba? Dito hirap na hirap sila, halos hindi ayaw nga tumunog ng mga diba? Yung EMF, halos ayaw pumalo kung abnormal lang yung niya. So, hindi ganun kadali. Ang sinasabi ko dito, hindi ganun kadali ang mag-prove na nag-i-exist talaga ang mga multo or mga hindi natin nakikita. So, sana wag na kayong kung talagang paranormal enthusiast kayo, dito kayo sa mga legit. Matuturuan pa nila kayo kung paano. Wag na yung mga pekendos na yan. Alam naman natin na ginagawa lang nila yan. So, dito na kayo sa mga legit at mapagkakatiwalaan talaga na may matututunan pa kayo. So yun, maraming salamat sa video ni Sir Shaman Tope at collaboration ni Sir Ed Kaluwag and Junescript TV. Subscribe kayo sa kanila ha. So maraming salamat. Hanggang doon na lang. Bye-bye.